Muli po kaming nagbabalik sa pangalawang bahagi ng ating talakayan. At ito po ay ating responsibilidad. Sa responsibilidad po na ito, ma'am, na nalalaman natin na pahirap ng pahirap ang panahon. Loobin na samahan tayo ng Panginoon. Muli po kaming nagbabalik sa pangalawang bahagi ng ating talakayan sa makabuluhang paksang ito patungkol po sa nalalapit na halalan. At ang naiwan po nating tanong ay, ano ba ang maisusuhestyon natin doon po sa mga halal na hahalal ng mga lingkod bayan sa panahong ito, maging ito aman ay lokal o nasyonal. At nais po nating ibahagi ang katanungan ito sa aking pong mga kamanggagawa. Nahin natin si Pastor Jomert. Pastor Jomert. para po sa bawat botante, kailangan po maunawaan natin ito po ay privilege at ito po ay ating responsibilidad. Sa responsibilidad po na ito, marami ang nakasalalay, hindi lamang po yung ating sarili. So kailangan po talaga pagbulay-bulayan po natin at magbigay po tayo ng mga panuntunan kung sino ba yung ating pipiliin. Pakaisipin po natin mabuti at huwag po tayong magpa-udyok doon sa sinasabi ng iba o sa binibigay ng iba. Dahil napakahalaga po, yung simpleng decision po na ito, 3 taon o 6 na taon po tayong pahihirapan or pasasaganahin. Depende po doon sa ating mga desisyon na gagawin. Sabi nga po, last week, life is a matter of choice. Kung sino pa yung piliin natin, dahil po yun sa desisyon na ginawa natin. So ang may papayok po sa bawat isa, lalo na po sa mga hahalal, pakaisipin po natin mabuti, ipanalangin po natin ito, at mag-set po tayo ng qualification. Yung mga qualification, mamaya, bibigay po namin sa inyo. Pastor Froilan. Yun nga po, no? Sa ating pong buhay ngayon, ano, na nalalaman natin na pahirap ng pahirap ang panahon. Pahirap ng pahirap ang buhay. Yan hindi natin maitatago, no? Subalit kung tayo po ay susundin po natin, yung baling ano ko po kay Pastor Jomar, napakaganda po talaga kasi 3 taon po tayong magdurusa o sasagana. Dahil tayo po ang magdidesisyon kung sino po ang ating pong pipiliin sa ating pagboto. Ang kategorya po, una-una, ipag-pray po natin yan. Pangalawa, ay yung pong hindi nakukuha o nabibili ang iyong boto. Ano mga bagay na masama at mabuti, no? Ito ay pagdedesisyon ng ating malayang pagboto. So doon po tayo sa tamang desisyon na pumili po tayo ng nararapat. Unang-una nga po, yung mga kategorya nila, no? Yung kanilang mga, yun nga po, no? Kung tulad nga po natin dito sa Bible po nating pinag-aaralan, no? Tulad nga po na sinabi ni Pastor Rolly, dapat isa lang asawa. Yung pong katotohanan ng isang politiko. Kasi po, paano niya po paglilingkuran ang marami? Kung ang siya naman po ay hindi kalugod-lugod sa mga nababalita natin na siya ay may mga bisyo at may mga iba pang mga ibang asawa. So, doon po, isa-isa lang po ito sa mga dapat po nating suriin na mga dapat po nating bigyang pansin ay yung tapat po talaga. Tapat na tunay at ganap na maglilingkod sa ating bayan, sa bansang Pilipinas. Dahil po, dito po natin makikita ang kapayapaan, ang kasaganaan at ang buhay ng isang politiko na may takot sa Diyos. Maraming salamat po, Pastor Froilan. Brother Ronnie, sa'yo, ano ba may papayo mo sa mga boboto ngayong nalalapit na halalan? Salamat sa pagkakataon. Sa akin po, napakahalaga talaga nito ng pagpili sa ating iluluklok sa ating pamahalaan. Kaya una sa akin, idalangin natin sa Panginoon na maging karapat-dapat tayo at yung pagpili natin maging tama. Loobin na samahan tayo ng Panginoon sa tamang
pagdidesisyon natin. At may kwalifikasyon naman po, pagka buo ang relasyon sa Diyos, buo ang pamilya, walang ibang asawa, isa na po yun. Kaya po pinagdidiinan ko, una, ayun, may relasyon sa Diyos at yung buo ang pamilya, tapat sa pamilya, isa lamang po yun. Kaya yun lamang po para sa akin, para maging panalo tayo. Marami pong salamat. Pastor Oscar. Ano kasi tayo doon pagdating sa parte na yon, hindi natin po pwedeng sabihin kasi usually ang mga tumatakbo dyan, lumabag na kaagad doon eh. Yung sa pagkakaroon ng asawa. No? Tsak na majority dyan yun na yun. May mga ano na yan, may mga kompromiso na yan. So yun na yun. Ang meron na lang responsibility dyan, yung boboto. Kasi obviously naman sa Senado, sa Kongreso, kilala na natin yung mga tatakbo, talagang mga sikat na sila. Siguro makikita na lang natin dyan huwag tayong boboto ng sikat. Manood sila sa ibang ng YouTube, baka kakita sila ng mga kandidato na mga kilala rin, pero iba yung kanilang kaisipan. Iba yung kanilang panuntunan. Tama, mabubuti. Iba nga dyan talagang Kristiyano na talagang pag nagsalita sila, na iintindihan nila kung ano yung gagawin nila pag nanungkulan sila. Isa sa qualification yan. Kapag yung isang kandidato nangako siya at nasabi niya yung detalyado, pangalawa pa, meron na siyang nagawa dati at napatunayan na meron siya talagang kakayanan, may track record, at yung credential niya talagang approved. Pangatlo, para sa akin, ay dapat makita natin yung kandidato kasi talaga namang iilan lang talaga yung Kristiyanong, yung talagang matino. Actually, kahit naman hindi Kristiyano, meron talagang matino. Pero kung hindi siya gano'ng kapopular, hindi siya talaga napapansin. So, dapat aware ang botante doon. Makita natin na, kagaya ng sabi ko kanina, ano yung mai-represent ba tayo niya doon sa posisyon. Kagaya ng mga nasa Kongreso, gagawa ng batas siya sa Senado. Gagawa ng batas yan. Legislative ang tawag sa kanila Yung bang batas na gagawin niya, ito ba ay pumapabor sa nakararami at sa moral? O baka mamaya, yung batas na ipinaperson nila, labag na kaagad sa kasulatan, banal na kasulatan. Although wala talaga silang alam, pero dapat tayong aware tayong mga botante, dapat alam natin yon na hindi na sila karapat dapat kung sa meron tayong talagang qualification. Out na sila doon. Kasi talagang yun yung makikita natin na in the future, magiging problema yung immorality sa bansang Pilipinas. So, isa yon. Tapos, pagdating naman dito sa local, alam natin na ang mayor ang mag-execute. Kailangan meron siya talagang leadership. Plus na lang talaga yung isa lang asawa niya. Pero may hirap na humanap ngayon nun. Tapos, talagang kinikilala siya sa pamilya niya. Kasi ang maganda sa local, halos kilala na natin yung mga kandidato. Kilala na natin yan kasi kababayan natin kabarangay mga iba So, isa yun na sa atin, pribilehiyo sa atin, opportunity sa atin na makaboto tayo ng mga tamang leader, especially sa local. At saka yung mga konsehal, ano yung kanilang kakayanan o credential o kanilang mga pinag-aralan na talagang meron silang kakayanan na gumawa ng mga ordinansa. Yung trabaho nila sa ikaunlad, sa ikaayos, sa ikatatatag ng bayan. So, yun yung isa sa ating titingnan. Bukod pa doon sa alam nating panuntunan ng Biblia. Kasi ang Diyos talaga, ang Diyos ang nagtatagda ng gobyerno, siya naggumawa ng gobyerno. So, susundin natin ng Bible. Pero dahil nga may kasabihan, totoo to, choose the lesser evil. Kaya ang factor na lang sa atin dito ay pilitin nating makilala, kung maaari, personal, yung bawat iboboto natin. At kung sila ba ay, kung kaibigan niya natin may impluwensyahan natin sila sa salita ng Diyos. Hindi na ako pwedeng magsalita ng pangalan, pero may mga kandidato na kakilala ko na talagang pagdating sa Word of God, ano sila? Open. At may mga tumatakbo rin naman sa atin ng mga konsehal at mga mayor na talagang pagdating sa salita ng Diyos, open sila. At mga Christian nga yung iba So, malaking bagay yun. At ang pinakahuli kasi decision talaga dyan, kung ano iboboto ng nakararami, yun ang papaboran ng Diyos. Kaya dapat, bilang
bilang ano sa mga botante, yung aking masasuggest ko, ay mahaba-haba pa naman yung araw, bagamat maiksi na sa kanila yan, eh, mag-pray na tayo ngayon. At kung meron kayong mga pamphlet na binibigay nila, basahin nyo yon at kilalanin nyo kung ano yung kanilang mga pinagdaanan na paglilingkod at yung kanilang mga pinag-aralan at makikita nyo rin kung ano talaga yung umaangkop na panuntunan na aayon sa pag-uusapan natin ngayon patungkol sa Biblia. Purihin ng Panginoon, yun lang naman. No? Maraming salamat, Pastor Oscar. Pastor Chris, meron ka bang karagdagan? Naalala ko po yung payo ng lolo ko sa mga tito ko at saka sa tatay ko. And kahit nasa murang edad ko nung panahon na yun, mahilig po kasi akong makinig sa usapin or usapan ng mga nakakatanda dahil ang nais ko is yung mag-matured agad. Ganon. So tandaan ko yung payo ng lolo ko na yun na sabi niya, huwag mo daw sasabihin sa isang bangka na siya ay matatag kung hindi mo pa nasasakyan. No, ulit ko po yun na wag mo daw sabihin sa isang bangka na siya ay matatag kung hindi mo pa nasasakyan. Kasi daw, may mga bangka na tila ang tingin mo is matatag. Pero kapag sinakyan mo is magalaw. May mga ganun. Hindi siya, dahil magaan siyang masyado, so agad siyang tumataob. Kasi uso sa amin yung mga bangka na walang katig eh. Ano po, may mga expert ang gumagawa nun, walang katig. Pero merong mga bangka na habang sa tingin mo naman ay hindi siya matatag. Pero the more na sinasakyan mo siya na kahit umabot pa siya dun sa yung pinaka ano niya, ganun na lang yung nakalitaw. Dahil matatag siya, subok yan. Ano po talagang naisasakay niya. Ano, yung mga dapat niyang isakay. Kaya ako po alam yun, syempre, ako po ay isang mangingisda. Anak na mangingisda, yun yung lahi ho namin. Kaya nakikinig po ako sa mga ganon. So maiyahin tulad ko po yan sa ating mga bumoboto. Kung wala pang napapatunayan yung isang tao na walang yung background, di natin alam, kailangan pag-aralan muna natin. Hindi ibig sabihin napakaganda ng kanyang plataforma, ang ganda ng kanyang mga pangako, no po ay yun na. Dapat po tingnan natin yung kanyang background mula yung ugatin natin na doon natin may papakita at magkakaroon tayo ng kaalaman, karunungan kung sino yung tamang pipiliin natin. Hindi lang tayo nakikinig sa mga salita, mga sabi-sabi. Di ba? So, kaya maiiwasan natin ngayon yung dapat pala hindi na siya yung binoto ko. Kaya ka nagsisi kasi hindi mo inalam kung sino ba talaga yung dapat mong iboboto. Nag-base ka lang dun sa kanyang mga sinabi na hanggang salita lang, nag-base ka lang dun sa malaking ibinigay sa'yo, yun yung binoto mo. Tulad nga ng sinabi ni Pastor Jomar na kawawa naman kaming mga kabataan. O wag na kami yung tingnan ninyo ng mga mukhang kabataan. Ang tingnan na lang po ninyo yung inyong mga anak na mga susunod na henerasyon. How come na ang mga anak natin ang silang susunod na maging pag-asa ng bayan kung ang nakikita ho nila ay mali? Kasi may kasabihan tayo na kung ano yung nakikita ng bata, ang siyang gagawin. Parang maliyata. Kung ano yung nakikita ng bata sa matatanda, yun ang gagawin ng mga bata. So kung umpisa pa lang nakita ng mga anak natin na mali yung ginawa natin, decisions natin, yun yung magiging product kung ano yung buhay na meron sila sa inaharap. Di ba? Kung ano tayo ngayon, ano tayo kanina, ano tayo mamaya, kasi yun yung produkto. Yun yung resulta na kung ano yung dinesisyon natin kanina at kung ano yung dinesisyon natin ngayon, yun ang magiging product ng bakit naging ikaw at yan yung naranasan mo. Kaya maging matalino po tayo sa pagpili po ng dapat na iboboto natin. Tingnan natin yung background. Yan lang po, Pastor. Okay. Maraming salamat, Pastor Chris. Napakayaman po nitong pinag-uusapan natin, patungkol po sa nalalapit na halalan. Ngayon po, tinalakay natin yung parte ng mga botante. Ngayon naman, pag-usapan natin, ano ba yung dapat na maging kwalifikasyon, katangian ng mga lingkod bayan.
At dahil tayo po ay mga manggagawa sa ubasan ng Panginoon, ang magiging batayan po natin lagi dito ay ang salita ng Diyos. No. Correct. At may nagsabi nga po sa akin na bakit ba kinakailangan lagi na nakabatay sa salita ng Diyos ang lahat ng ating gagawin at didesisyonan? Nais ko pong ipabatid sa atin, even po sa isang bansa, meron pong isang bansa na ang kanila pong konstitusyon, halos lahat, 85% ng kanilang batas ay hinango po sa banal na kasulatan. Kung kaya ang bansa po yun ay pinagpala ng Diyos. No? Kaya ngayon, sige po, buksan natin yung ating Biblia sa Deuteronomio, kabanatang 17 ng Deuteronomio, talatang 14 hanggang sa uli. No? At dito po sa bagay na ito, hayaan ko po na ito ay banggitin natin, paliwanag natin sa liwanag po ng konteksto ng Deuteronomio. Ito po ay sinabi ng Panginoon kay Moses dahil kung sila po ay papasok na po sa lupain ng Canaan. Dahil kung tutuusin, ang nais ng Diyos talaga ay siya yung hari ng Israel. Dapat magkaroon ng theocratic government. Ibig sabihin, ang mamamahala ang Diyos. Pero dahil ang gusto ng Israel ay magkaroon sila ng sariling hari, ang ginawa nila, pipili sila. So, ito po ngayon ang kwalifikasyon na batay sa sinasabi po ng Panginoon. Tingnan po natin. Ang sabi doon, ito po yung paglalagay ng hari, Kapag kayo'y naroon na at naninirahan ng maayos sa lupaing ibibigay sa inyo ng Diyos, ninyong si Yahweh, makakaisip kayong magkaroon ng hari. Na talagang nangyari, no? Tulad ng mga bansa sa paligid ninyo, maaari kayong maglagay ng hari, ngunit ang ilalagay ninyo ay iyong pinili ni Yahweh at mula sa inyong lahi. So, ang konteksto po nito ay patungkol sa Israel. So, naalala ko po, mayroong talata sa Biblia, na sinulat po ni San Pablo sa Aklat ng Roma, walang kapamahalaan na hindi galing sa Diyos. So, maaring yung ating namumuno o sino man niya magmula sa nasyonal, lokal, yan po ay tinalaga ng Diyos. No? Kaya kinakailangan, kung sino po yung nangunguna, dapat po nating igalang yan, maging ito ay nasyonal o lokal. Dahil sila din po ay mga ministro ng Diyos doon sa karir na tinalaga sila ng Diyos. Ngayon, ito po yung sabi, pangalawa, huwag yung gagawing hari ang sinumang dayuhan. So, ibig sabihin, hindi pwede yung PhilAm, no? Halimbawa, Pilipino tayo, at isa po yan sa konstitusyon na nabasa ko sa konstitusyon ng Pilipinas, kinakailangan talaga Pilipino yung iboboto mo. Maraming na-disqualified dati na ganyan. Yung ganyan. American citizen pala. Dual citizenship sila. Kaya na-disqualified. Ito maging sa lokal o sa nasyonal, no? Okay. Sabi doon, ang gagawin yung hari ay hindi dapat magparami ng kabayo para sa kanyang sarili. Okay, ano po ang kahulugan nito? Sige po, meron po bang gusto mong paliwanag? Ang kabayo kasi, Pastor, ay Sige. sumisimbolo kasi yan doon sa yung, ano ba tawag dito? Yung Cavalry. Power, oo. Army. Oo. At sa panahon natin ngayon, yun yung mga luxury, mga talagang, sabi mo talaga na very, yung kabuhayan. Di ba kasabihan yun, na talagang yung kabuhayan niya, talagang nung naupo siya, dumami yung kanyang lupain, sasakyan, bahay, di ba? Meron mga ganon. Marahil ay parang ganon na ang kanyang layunin lang ay pansarili. Hindi talaga In short po, wag po tayong boto na magpapayaman lang. Okay. Yung gagamitin ng kaban ng bayan para sa sarili ng interes. Kailangan po bayan ang yumaman. Para po sa bayan ng Pulilan. Para po lahat tayo manalo. Okay. Pero ito power pala, no?
Oh. Ang isa pong talagang kahulugan dito, yung huwag magparami ng kabayo. Kasi sa Biblia, pagka marami kang kabayo, parang marami kang army. No? Dapat pala wala kang private army. No? Power, no? Para sa kanyang sarili. Hindi rin niya maaring iutos sa iba na magbalik sa Ehipto para ikuha siya ng maraming kabayo. So, gano'n na naman, ano? Sapagkat ipinag-uutos ni Yahweh na wag nang bumalik pa roon. So, konteksto to ng mga Israel sa kanila. O ngayon, sabihin, sa Israel pala yan, hindi naman pala sa atin yan. Tandaan po natin ito, yes, maaaring sa Israel. Pero ito rin po yung isang batayan din natin na pwede nating i-apply. No? Sabi dito, hindi siya dapat mag-asawa ng marami at baka siya makalimot kay Yahweh. Kanina mo, binabanggit niyo na yung asawa, no? Sabi nga po, sabihin na po natin talagang, naalala ko yung sinabi ni Pastor Oscar, meron naman po talagang ganon, ano? At yun may personal na nila. Sinasabi lang po natin yung nakalagay sa Biblia. Amen. No? Kasi, yun nga, ako po personally, ang isang nakita ko po talaga kung bakit naggaganito po ang Pilipinas, na wala na po sa atin yung tinatawag na moral ascendancy. Ano po yung moral ascendancy? Nung araw po, nakwekwento rin ng aking mga lolo at mga amain. Nung panahon na yun, mga 1950s, magnakaw ka ng manok sa kapitbahay, malala ng ano yun Malala ng kasalanan yun Yung tsaka mababantog yung pangalan mo, kahihiyan yun ngayon nakikita natin, barilan na po sa kali parang okay lang parang pumapatay lang ng manok Nawala na po yun. Kaya po, ito yung time na ma-realize din natin na dapat bumalik tayo sa Diyos. Ang sabi doon, hindi siya dapat magpayaman sa panahon ng pag-aari. Yun yung sinasabi ni Pastor Jomar. No? Ibig sabihin, kaya ako po yung natutuwa, no, na mayroong isang lingkod bayan, no, na talagang transparent siya no? No? Transparent siya, ibig sabihin kung hindi po ako nagkakamali, isa po siya sa kung hindi man isa siya talaga yung exponent ng FOI, nung talagang transparency. At nung siya po ay mahalal, talagang isinagawa niya po yun sa kanyang lokal na bayan. Isinagawa niya po yun. Kaya sabi ko, itong taong ito, may takot sa Diyos. No? Kaya dapat, ibig sabihin, kung ano yung ihahalal natin, kung sino yung ihahalal natin, dapat ganun din. No? Kaya dapat magkaroon ng transparency. 18, kapag siya'y nakaupo na sa trono, gagawa siya ng isang kopya ng mga kautosang ito na nasa pag-iingat ng mga paring Levita. Ano ba yung kautosang ito? Ito yung salita ng Diyos. Ngayon, meron po akong gustong itanong sa inyo, mga kamanggagawa. Sa tingin niyo po ba, yung honest to goodness na sagot, meron pa po bang mga ganitong lingkod ng bayan na tingin niyo binibigyan ng halaga ang salita ng Diyos? Read your Bible, pray every day. Hanggang sa susunod pong pagtalakay. Palang God tanghali po. bless. Bye-bye po. Puri po sa God bless. Panginoon.